Maraming salamat po sa pagtangkilik ng ating video. Hinihikayat ko po kayong mag-like and subscribe para ma-update kayo sa susunod na nakabanata. Tara at umpisahan na natin. Ano? Gusto niyang gamitin ang pinsan niyang babae bilang taya para sa chip. Mukhang maganda ang mangyayari. Excited ang lahat sa pinapanood nila. Nag-uusap sila ng patago at wala nagtatangkang mag-ingay dahil ayaw nilang magalit si Kai. Sa parehong sandali, maraming tao ang nakapokus kay Daryl. Iniisip nila kung anong isasagot ni Daryl. Sino ba tong lalaking to? Kinaya niyang manalo kay Young Master Sean. Hindi pinansin ni Daryl ang mga tao at lumingon para tumingin kay Tiffany. Second Young Miss, gusto mo bang ituloy ang laro? Sumagot si Tiffany, gusto niyang makipagsugal sa'yo, hindi sa'kin. Pwede ka magdesisyon para sa sarili mo. Pero, ang mga chips na yan ang allowance ko para sa linggong to, kaya kapag natalo ka, babayaran mo ako. Oh. Noong narinig niya yon, pinagdikit ni Daryl ang kanyang mga labi. Hindi siya sigurado kung gusto niya bang matawa o maiyak. Nakalkulan na lahat ng pinuno. Wala akong masabi. Ngunit kailangan kong gamitin ang Dragon Essence isang araw. Mukha wala akong magagawa kung hindi pagsilbihan ang babaeng to. Tumingin si Daryl kay Kai at tumango. Sige, dahil interesado kang ipagpatuloy ang laro, maglaro na tayo. Magaling? Malamig na ngumiti si Kai at kinuha ang dice. Ako naman ang magtatapon ng dice ngayon at ikaw ang manghuhula. Ano? Natigilan si Daryl sa sinabi niya. Kaya niyang gamitin ang host hand para kontrolin ang halaga ng dice pero kung siya mismo ang hahawak nito. Wala siyang laban dito. Kapag si Kai ang gumawa, aasa lang siya sa swerte niya. Anong magagawa niya tungkol doon? Oh, ang saya-saya naman dito. Sa sandaling yon, narinig nila ang isang boses ng babae. Tapos, isang babae ang nakasuot ng formal na bestida papasok ng kwarto. Ang babae ay mukhang nasa edad 30 na at maganda ito. Nakasuot siya ng bestida na hapit sa kanyang katawan na naging dahilan para makita ang perpekto at nakakaakit niyang katawan. Mukha siyang elegante at maganda. Noong pumasok na siya sa kwarto, isang mabango amoy ang lumabas sa kanyang katawan. Go! Halos lahat ng lalaki ay lumunok ng laway. Ang mga mata nila ay nasa kanya pero mukha rin silang nag-aalala. Ang babaeng yon ang general manager ng Golden Highland SKY Casino, si Madeline Monroe. Kahit na babae siya, maganda ang relasyon niya sa mga manglalaro ng One High City. Walang nagtatangkang gawin siyang malungkot. Wow! Sa sandaling yon, hindi nakahinga si Daryl. Hindi niya lubos maisip na makakakita siya ng isang sexy at magandang babae sa isang ganong lugar. Kahit na ang dalawang magkapatid ay nasa tabi niya na maganda rin, wala naman silang maturity ni Madeline. Ate Madeline. Mabilis na tinago ni Kai ang kanyang galit at ngumiti. Ate Madeline, mukhang marami kang oras para tingnan ang kasino mo ah. Hindi niya maalis ang mga mata niya sa katawan ni Madeline. Sobrang sexy niya sa uniforme niya at itim na bestida. Si Kai ang mayaman na young master sa One High City, syempre, kilala niya si Madeline. Namangha rin siya sa katawan nito. Ngunit, alam niya na isa siya sa mga taong hindi niya pwedeng saktan. Ngumiti si Madeline at sinabing, narinig ko na gustong itaya ni Pinunong Sean ang kanyang pinsan na babae para sa isang chip. Syempre, kailangan kong masaksihan yon. Oh. Nahiya si Kai, ngumiti siya at sinabing, syempre, lugar to ng tayaan. Dahil nagsusugal ako, walang bagay na hindi ko pwedeng itaya. Tama ba yon, Ate Madeline? Habang nagsasalita siya, masama ang tingin niya kay Daryl. Oh! Pinapahiya talaga ako ng lalaking to. Young Master Sean, syempre, hindi ako tututol dyan. Ngumiti si Madeline at tumango, subalit, ito ay lugar para mag-relax ang mga tao. Maging masaya tayo at panatilihin ang payapang kapaligiran. Bakit hindi na lang ako ang maging judge? Ako na lang ang maghahagis ng dice. Okay lang ba sa'yo yon, Young Master Sean? Noong nagsalita siya, sinadyang tingnan ni Madeline si Daryl na para bang binibigyan niya ito ng isang senyales. Wow! Nagsimula nang magtsismisan ang mga tao sa nangyayari. Si Madeline ang general manager pero yon ang unang beses na hiniling niya na siya ang magtapon ng dice para sa isang panauhin. Maswerte si Young Master Sean. Ikinigagalak ko na matulungan mo, Ate Madeline. Natutuwa ako. Nakangiting sinabi ni Kai. Tapos, binigay niya ang dice sa kanya.
Natuwa siya dahil akala niya ay ginagawa ni Madeline ang pabor para sa kanya. Nakangiti si Madeline habang tinaas niya ang maputi niyang braso at hinulog na ang dice. Tapos maganda siyang ngumiti. Sinong tataya sa malaki at sinong tataya sa maliit? Sumigaw si Kai, malaki ang sakin. Habang sinasabi niya yon, tumingin siya kay Daryl na para bang hinahamon niya ito. Sumagot naman si Daryl, sige, akin na lang ang maliit. Noong sinabi niya yon, kinakabahan na si Daryl. Oh! Nakasalalay na lang sa swerte ito ngayon. Pakiusap, wag mo akong ipatalo. Habang iniisip niya yon, ang mga mata ni Daryl ay nakatingin sa mga kamay ni Madeline. Magaling. Buksan na natin. Ngumiti si Madeline at pinakita niya ang dice. Sa sandaling inangat niya ang kanyang mga kamay, nakita ni Daryl ang 6 na tuldok sa isang dice at bumagsak ang puso niya. Oh! Malaki. Matatalo ako. Sa susunod na sandali, natigilan si Daryl. Sa sandaling yon, dahan-dahang pinitik ni Madeline ang kanyang mga kamay. Mabilis ang kanyang galaw na walang nakapansin nito kung hindi si Daryl lang. Noong inalis na ni Madeline ang kanyang kamay, 3 dice ang may 1, 2 at 3 tuldok. Ang liit ng halagang ito. Young Master Sean. Ngumiti si Madeline kay Kai bago niya sabihin, Young Master Sean, natalo ka. Oh! Ang mukha ni Kai ay namumula, hindi niya nakita ang ginawa ni Madeline. Sa sandaling yon, tinititigan niya ang 3 dice at hindi siya masaya. Oh! Agad namang tumayo si Kai. Tinulak niya ang babae niyang pinsan kay Daryl at masama ang tingin niya rito. Binata, maswerte ka. Sayo na siya. Tatandaan kita. Tapos, inutusan ni Kai ang kanyang mga tao. Tara na. Matapos niyang magsalita, lumingin si Kai at galit na umalis. Ang babae niyang pinsan na si Layla ay nakatayo sa harapan ni Daryl. Natataranta siya at hindi niya alam kung anong gagawin niya. Hindi siya pinansin ni Daryl pero tumingin siya kay Madeline na may pagkamangha sa kanyang mukha. Bakit ako tinulungan ni Madeline? Magaling kang bodyguard. Hindi mo lang binalik ang pera ko, nanalo ka pa ng magandang babae. Tiningnan ni Tiffany si Daryl, parang nakangiti siya. Kinamot ni Daryl ang ulo niya at tiningnan siya, second young miss, maswerte lang ako. Eldest young miss box, second young miss box. Sa sandaling yon, naglakad papunta si Madeline sa magkapatid at ngumiti kay Tiffany. Pwede ko ba kausapin yung bodyguard nyo? Kaming dalawa lang sana. May balak siguro ang babaeng to kaya niya ako tinulungan. Patagong ngumiti si Daryl. Tumango naman si Tiffany, syempre naman, pero wag masyadong matagal. Pagod na ako eh. Kailangan na rin namin umuwi ng kapatid ko. Tumingin si Tiffany kay Daryl. Ayaw naman niya talaga ng bodyguard pero hindi niya inasahan na ganoon kagaling magsugal si Daryl. Ang bodyguard na ito siguro ay lucky charm niya. Maswerte siya. Ngumiti si Madeline at inimbitahan si Daryl sa gilid. Pwede ko bang malaman ang pangalan mo, Manong? Tinanong siya ni Madeline nang nakangiti habang papunta sila sa gilid. Ang pangalan ko ay Daryl. Habang nagsasalita siya, nakatingin si Daryl sa katawan ni Madeline. Patago siyang humahanga sa kanya. Ang sexy naman ng babaeng to. Subalit, maraming nang nakita si Daryl na mga magandang babae. Maganda si Madeline dahil perpekto ang kanyang figura. Gayunpaman, kamukha niya si Yvette. Ngumiti si Madeline, sigurado ako na napansin mo ang totoong halaga ng dice, tinulungan kita. Hindi ko rin alam kung bakit mo yun ginawa. Ngumiti si Daryl at nagtanong, bakit mo ako tinulungan? Simple lang ang rason kung bakit kita tinulungan. Seryosong tiningnan ni Madeline si Daryl. Gusto kong magtrabaho ka rito sa kasino ko. Siguro ay tinago mo ang pandadaya mo sa ibang tao kapag nananalo ka sa 20 na laro laban kay Young Master Sean, pero hindi mo kayang itago yon sa akin. Ang teknik mo ay napakabilis. Ang talentong ganon ay masasayang lang kung bodyguard ka. Kung gusto mong magtrabaho sa akin, pwede mo akong sabihan ng requirements mo. Anong masasabi mo? Punong-puno ng pag-asa ang mukha ni Madeline. Napansin niya kung paano nanalo si Daryl kay Kai sa security camera room, isang kakaibang teknik ang ginagamit niya para palitan ang halaga ng dice. Matagal nang pinapatakbo ni Madeline ang kasino at marami na siyang nakita iba't ibang daya ng mga nagsusugal na nananalo.
Gayunpaman, unang beses niya nakita ang isang advanced na technique. Siyempre, susubukan niya ang makakaya niya para makuha ang isang talentadong katulad ni Daryl. Yon ang dahilan kung bakit niya tinulungan si Daryl. Noong narinig niya yon, natawa si Daryl. Kung gusto mong manatili at tulungan ako, alagaan kita ng mabuti. Patuloy na nagsasalita si Madeline habang nakatingin siya kay Daryl at hinihintay ang kanyang sagot. Tumingin si Daryl sa kanya. Nakikita niya ang cleavage ni Madeline sa ilalim ng kanyang puti na blusa. Go! Hindi napigilan ni Daryl at napalunok siya ng laway niya habang nakikita niya ang kababaihan ni Madeline. Oh! Ang sexy nitong babae na to, mamamatay ako. Ang ibang ordinaryong lalaki ay hindi kayang pigilan yon, pero mas malakas si Daryl kaysa sa kanila. Pasensya ka na, pero kahit nakatutukso ang iyong offer, hindi ako interesado. Nakangiting sinabi ito ni Daryl. Umalis na siya pagkatapos niyang sabihin yon. Habang nakatingin siya sa likod ni Daryl nung pag-alis niya, kumunot ang noo ni Madeline. Sayang naman, mas gusto niyang magtrabaho bilang bodyguard kaysa magtrabaho sa kasino ko. Bagay sa kanya maging mahirap. Pumunta si Daryl sa dalawang magkapatid. Ngumiti siya at sinabing, "Young Mrs., handa na ba kayong umalis?" "Oo naman, umuwi na tayo." Sagot ni Tiffany. Hindi na siya makapaghintay. Tiningnan niya si Daryl at umirap. "Hoy bodyguard, maswerte ka, nanalo ka ng isang magandang dilag." Nag-aalala si Layla at naiyak na siya habang sinasabi kay Daryl ng mahinahon, "Ako." Nababagabag si Layla dahil ginawa siyang taya ng pinsan niya para sa isang chip. Pwede niyang sundin ang isang bodyguard, hindi ba? Gayunpaman, hindi niya inaasahan na kakaway si Daryl sa kanya at sinabing, "Pwede ka nang umalis." Ano? Natigilan si Layla. Tapos, nanginig siya. Pinasalamatan niya si Daryl ng maraming beses bago siya agad na umalis. Nag-alala siya na baka mag-iba pa ang isip ni Daryl. "Anong mayroon sa'yo, bodyguard?" "Ang tanga mo." "Bakit mo pinakawalan ng isang magandang dilag?" tanong ni Tiffany. Kahit na ang matandang kapatid niya na si Ashley ay nakatingin kay Daryl. Hindi ba gusto ng mga lalaki ang magagandang babae? Bakit niya agad pinakawalan ito matapos niyang mapanalunan ito? "Ate, sa tingin mo ba ay may pagkukulang siya sa ibaba niya?" Naglakad papunta si Tiffany kay Ashley at binulong ito sa tenga niya. Kahit na mahina ang boses niya, narinig pa rin ni Daryl ang binulong niya. Wala siyang nasabi sa sandaling yon. Namula si Ashley. Pinadyak niya ang kanyang mga paa at pinitik si Tiffany. "Ano ba yan? Huwag kang ang magsalita ng kung ano-ano. Lahat ng tao ay inaalagaan ang kanyang kapatid palagi, paano niya nasasabi ang mga ganoong salita?" "Umuwi na tayo," sabi ni Ashley habang namumula ang kanyang pisngi. Tapos, humakbang siya ng nakastiletos at umalis na sa kasino. "Ate, hintayin mo ako," sumigaw si Tiffany. Nilagay niya ang lahat ng chips niya sa kamay ni Daryl. "Dalian mo. Dalhin mo tong mga chips at ipalit mo sa pera." Tapos, agad naman siyang tumakbo para mahabol ang kanyang kapatid. Matapos ang ilang sandali, umalis na si Daryl sa kasino kasama ang dalawang magkapatid. Maya-maya, nakarating na sila sa mansyon. Ang kapaligiran ng mansyon ay payapa. May isang lawa na tao ang may gawa sa loob. Sa gabi, nagre-reflect ang mga ilaw sa lawa. Ang ganda nitong panoorin. Ang dalawang magkapatid ay nakatira sa mansyon na yon dahil malapit ito sa paaralan nila. Ang tatay nila, si Manong Box, Robert Box, ay nakatira sa ibang lugar. Nawasak si Daryl nang mapagtanto ang lahat ng yon. Matapos lahat ng pinaghirapan ko, ang dalawang to ay hindi nakatira sa kanilang tatay. Saan ko kukuhain ng Dragon Essence? Malalim ang iniisip niya habang nakatayo sa harapan ng mansyon nang biglang sumigaw si Tiffany, "Anong ginagawa mo dyan sa labas? Pumasok ka rito. Walang kwenta naman tong bodyguard na to." "Opo." Agad na pumasok si Daryl sa mansyon matapos niyang sagutin si Tiffany. "Oh." Anak sila ng mayaman at ang laki ng mansyon nila. Mas namangha si Daryl noong pumasok siya sa loob ng mansyon. Ang buong mansyon ay napakaganda. Mayroong hardin, may swimming pool sa labas at mayroon ding garahe sa ilalim. Ang ganda nito. Sa main hall sa unang palapag,
Tinuro ni Tiffany ang isang maliit na kwarto sa gilid habang lumingon siya kay Daryl at sinabing, "Diyan ka muna manatili sa kwarto na yan. Kami ng kapatid ko ay nakatira sa ikalawang palapag kaya hindi ka pwedeng umakyat doon na walang paalam, naiintindihan mo ba?" Sobrang bossy ng tunog niya. Ngumiti si Daryl at tumango, "Naiintindihan ko po." Oo nga pala, may isa pa akong sasabihin." Nilagay ni Tiffany ang kanyang kamay sa bewang at nagisip muna bago siya nagpatuloy magsalita, "Hindi mo pwedeng gamitin ang mga facilities sa mansyon kapag walang apruba galing sa amin. Bawal na bawal mo rin gamitin ang swimming pool. Lahat kami ay babae ay palagi kaming malinis. Bakit namin hahayaan na may lalaking gumamit ng swimming pool?" Pinagdikit ni Daryl ang kanyang bibig at patuloy na tumatango. Inuutusan naman niya ako na parang katulong. Noong nakita niya ang asal ni Daryl, tumango si Tiffany. Kumaway siya at sinabing, "Yun lang naman, wala na akong ibang sasabihin pa sa ngayon." Sigh! Huminga ng malalim si Daryl at tumalikod para maglakad papunta sa kwarto niya. Nakaramdam siya ng lungkot pagkatapos. 3 taon siya naging live-in son-in-law ng mga Lindon, at kailangan nilang babaan ang tingin nila kay Daryl sa mga oras na yon. Simula noong naging pinuno siya ng Elysium Gate, nangako si Daryl na hindi na niya hahayaang may tao na mababa ang tingin sa kanya. Hindi niya inaasahan na darating ang araw na may isang dalaga sa Miss Loren na utusan siya. Gayunpaman, ang maliit na fairy ay hinihintay siya na iligtas niya. Kailangan ko siyang tiisin. Noong nakarating na siya sa pintuan ng kwarto, narinig niya si Tiffany na sumigaw sa kanya, "Hoy! Bumalik ka rito." "Ano? Na naman?" Patagong nainis si Daryl habang tumalikod siya at bumalik ng nakangiti, "Second young miss, ano pong iutos nyo?" Tinuro ni Tiffany ang kusina at nagtanong, "Marunong ka bang magluto?" "Nagugutom ako." "Gawan mo naman ako ng makakain. At saka, wag mo masyadong lagyan ng chili, ayaw namin ng kapatid ko ng maanghang na pagkain." "Ha? Ano? Gusto mo akong paglutuin?" Noong narinig niya ito, gustong tumalo ni Daryl. "Second young miss, bodyguard ako, hindi ako taga-alaga ng bata. Ang maliit na babaeng to ay gusto ako magsugal at magluto. Sa tingin niya yata kaya kong gawin lahat." Pinagdikit ni Tiffany ang kanyang mga labi at inasar siya. "Anong kinaibahan ng bodyguard at taga-alaga ng bata? Hindi ka marunong magluto. Walang kwenta." Matapos niyang magsalita, umakyat na silang magkapatid sa taas. Na-excite si Daryl nang maisip niya ito. Tapos, umupo siya sa kama niya para magpahinga. Sa sandaling yon, ang dalawang magkapatid ay nasa kwarto na nila sa taas. Hinawakan ni Tiffany ang kanyang pisngi at umupo roon. Tiningnan niya si Ashley at nagtanong, "Ate, sa tingin mo ba akyat yung bodyguard na yon para silipan tayo?" Ngumiti si Ashley at umiling, "Ano ba yang iniisip mo? Ang pamilya natin ay maiging tinitingnan bago sila kumuha ng bodyguard. Walang masamang ugali iyan." Naligo na ang dalawang magkapatid at ang iba sa parte ng katawan nila ay basa pa. Ang sexy nilang tingnan. Hindi naisip ni Tiffany at sinabing, "Ang Daryl ng yon ay mukhang hindi mapagkakatiwalaan. Huwag tayo maging komportable. Kukuha ako ng tao para magkabit ng security alarm at mga kamera sa ikalawang palapag." Tapos, nakarinig sila ng hakbang sa labas ng pinto. "Tingnan mo, sabi ko naman sayo, hindi siya masunurin." Sumigaw si Tiffany at sinabing, "Hoy, sinong nagpapasok sa'yo rito? Gusto mo bang mapatalsik? Ikaw." Bago niya pa matapos ang sasabihin niya, nag-iba ang ekspresyon ng mukha ni Tiffany. Nakita niya ang isang lalaki na nakasuot ng maskara at naglalakad papunta sa loob ng kwarto niya, mukhang may masamang balak ang lalaking ito. Sino ka?" Si Ashley ang unang nakapag-isip. Tiningnan niya ang lalaking nakamaskara at sumigaw, "Alam mo ba kung anong lugar to? Umalis ka na ngayon din o tatawag ako ng pulis." Malakas ang kutob ni Ashley na hindi si Daryl ang lalaking yon. Mas mataba siya kaysa sa bagong bodyguard. Sa sandaling yon, bumalik sa ulirat si Tiffany at sumigaw, "Hoy magnanakaw! Anong karapatan mong magnakaw sa bahay namin? Umalis ka na. May bodyguard kami sa baba." Bodyguard? Noong narinig niya yon, ang lalaking nakasuot ng maskara ay tumawa at inasar sila.
kayong dalawang babae, wag niyo nga akong takutin. Alam ko ang sitwasyon niyo ngayon. Dalawa lang kayo rito, kaya wala kayong bodyguard. Tumalo ng lalaking nakamaskara galing sa bintana sa ikalawang palapag at hindi niya nakita si Daryl. Habang nagsasalita siya, ang lalaking nakamakaskara ay tinaas ang kanyang kamay at tinuro ang dalawang magkapatid. Ang bilis niya na naging dahilan kung bakit hindi nagkaroon ng reaksyon ang dalawang magkapatid, tinakpan niya ang acupoints ng dalawang babae. Ikaw, nag-iba ang ekspresyon ng mukha ni Ashley, at natatakot na tinitingnan ang lalaking nakamaskara. Hindi ka ba magnanakaw? Ang isang walang kwentang magnanakaw ay hindi alam kung paano takpan ang acupoints ng isang tao. Tumatawa ang lalaking nakamaskara habang nakatingin sa dalawang magkapatid. Ngumiti siya at sinabing, huwag kayong mag-alala, wala akong ibang intensyon. Gusto ko lang kayo tanungin. Kapag sinagot niyo ako ng tapat, papakawalan ko kayo kaagad. Nataranta si Tiffany at sumigaw dahil desperada na siya, Daryl. Tulong! Tulong! Ang tanga naman. Siya ang bodyguard at hindi niya alam kung may nakapasok ba sa bahay namin. Walang kwenta. Huwag kang maingay, sumigaw ang lalaking nakamaskara. Siya ay isang level 2 martial saint. Ang dalawang magkapatid ay ordinaryong tao lamang, pareho silang nataranta. Nang mapagtanto niya na natatakot ang dalawang magkapatid, ngumiti ang lalaking nakamaskara at tumingin kay Ashley. Saan tinatago ng pamilya niyo ang Dragon Essence? Ano? Gusto niya ang Dragon Essence? Sa sandaling yon, nanginig ang katawan ni Ashley at umiling, hindi ko alam. Sinabi rin ni Tiffany, ang tatay ko ang nagtatago nun. Siya lang ang may alam kung nasaan yon. Hindi rin namin alam kung nasaan yon. Hindi naman sila nagsisinungaling. Si Manong Box lang ang nakakaalam kung saan nakatago ang Dragon Essence. At saka, kahit na alam ng dalawang magkapatid, hindi nila sasabihin yon agad sa lalaking nakamaskara. Isang kayamanan ang Dragon Essence sa pamilya Box ng ilang henerasyon na. Sa sandaling yon, ang dalawang magkapatid ay sinusubukang kilalanin ang lalaking nakamaskara. Pumasok ito ng tahimik sa bahay nila, kaya ibig sabihin ay nakapunta na siya rito bago pa siya pumunta ngayon. Nakasuot siya ng maskara para hindi nila ito makilala. Lahat ng palatandaan na ito ay mukhang kilala sila ng lalaking nakamaskara. Tama ang dalawang magkapatid. Ang lalaking nakamaskara ay ang kaeskwela nila, si Stephen Wagner. Si Stephen ay galing din sa mayamang pamilya pero mas mababa ang estado nila kaysa sa pamilya Box. Hindi sila parte ng mayayamang pamilya sa Wanhai City. Alam niya na may kayamanan na Dragon Essence ang pamilya Box kaya gusto niya itong gamitin para pataasin ang estado ng pamilya nila. Patago niyang sinusundan ang dalawang magkapatid. Alam niya na kapag binenta niya ang Dragon Essence, malaki ang kikitain niya. Narinig ni Stephen na ang dalawang magkapatid ay nakatira sa isang mansyon, kaya naman napagdesisyonan niyang pumasok sa loob ng bahay nila. Hindi niyo alam kung nasaan ang Dragon Essence, malamig na tumingin si Stephen sa kanilang dalawa. Ang mga mata niya ay umaapoy sa galit. Kapag hindi ko nakuha ang Dragon Essence ngayon, sasaktan ko kayo hanggang sa hilingin niyo na mamatay na lang kayo. Pinitik ni Stephen ang kanyang pulso at nagpalabas ng isang patalim sa kanyang kamay. Hoy, sino ka? Sa sandaling yon, nakarinig sila ng isa pang boses. Tapos, isang lalaki ang lumabas sa tapat ng pintuan. Ito ay si Daryl. Ngumiti si Daryl habang tinitingnan niya si Stephen. Hindi siya nakakaramdam ng kaba. Naramdaman na ni Daryl ang presensya nito pagkapasok pa lang ni Stephen sa loob ng mansyon. Tapos, patago siyang sinundan ni Daryl at gusto niyang patayin agad ang nanghihimasok nang marinig niya na nagsasalita ito tungkol sa Dragon Essence. Natuwa siya na may makakatulong sa kanya para malaman ang lugar kung nasaan ito pero nilabas ni Stephen ang kanyang sandata, wala nang nagawa si Daryl kung hindi magpakita. Daryl, baboy ka ba? Kung matulog ka parang baboy eh. Hindi mo alam kung may nakapasok na ba sa bahay namin. Dali! Iligtas mo kami. Nag-aalala si Tiffany at nagalit noong lumabas si Daryl kaya naman pinagalitan niya ito. Ang bobo naman ng bodyguard na to. Anong silbi niya rito? Nararamdaman ni Daryl ang galit ni Tiffany. Magkasalungat ang ekspresyon ng mukha niya. Second young miss, pinagbawalan mo akong pumunta sa kwarto mo at ni eldest young miss. Ikaw. Galit na galit si Tiffany, pinadyak niya ang kanyang paa.
Sige na. Pwede ka na pumasok. May utak ba tong Daryl na to? Anong klaseng sitwasyon ang nangyayari sa amin ngayon? Iniisip niya pa rin ang mga walang kwentang bagay. Kinamot ni Daryl ang kanyang mata at naglakad papasok ng kwarto. Sa sandaling yon, lumiit ang mga mata ni Stephen at tiningnan ng mabuti si Daryl. Ikaw ba ang bodyguard nila? Nagulat si Stephen. Oh. Hindi niya narinig na may bodyguard ang dalawang magkapatid. Bago lang ba siya? Oo, ako nga, tumango si Daryl. Pakawalan mo na ngayon ang dalawang magkapatid o ikaw ang hindi ko pakakawalan agad. Tumayo si Daryl at mukhang wala siyang gagawing masama. Natigilan si Stephen. Nararamdaman niya ang enerhiya ni Daryl, ngumiti siya, hindi ba bodyguard ka lang? Saan naman ang gagaling niyang lakas ng loob mo? Sa sandaling yon, alam ni Stephen na isang level 1 Martial Saint si Daryl pero siya ay level 2 Martial Saint. Mas mataas ang posisyon niya sa isang bodyguard, kaya naman hindi siya nag-alala. Ngunit, hindi alam ni Stephen na isang level 1 Martial Emperor si Daryl. Noong napagdesisyonan ni Daryl na maging bodyguard, gumawa siya at ininom niya ang isang power suppression pill para maiwasan ang mga hindi inaasahan atensyon. Ang power suppression pill ay kayang itago ang aura ng isang naglilinang para maitago nila ang kanilang potensyal. Ang paraan nila para gumawa ng elixir ay matagal nang nawala sa 9 na kontinente. Gayunpaman, na-record ng Infinite Elixir Manual ni Daryl ito. Daryl, walang kwenta kang lalaki. Galit na galit si Tiffany, sumigaw siya, bakit ka pa nakikipag-usap sa kanya? Hulihin mo na lang siya. Sige po. Sumagot si Daryl habang pinapagana niya ang kanyang internal energy habang tinataas niya ang kamay niya para suntukin si Stephen. Subalit, mahina ang suntok na ito. Wala na siyang enerhiya. Ayaw ni Daryl talunin si Stephen. Gusto niyang magpanggap na hindi niya kayang talunin ang lalaking nakamaskara para patuloy niya pa ring tanungin kung nasaan ang Dragon Essence. Noong nakita ng dalawang magkapatid ang ginawa ni Daryl, na-excite sila. Tama yan. Saktan mo siya. Kapag nahuli mo na siya, itali mo siya para makaganti ako. Nakatakip ang akupoint ni Tiffany, kaya naman hindi niya maigalaw ang kanyang katawan. Kaya niya lang itong sigawan. Noong pinuntahan siya ni Daryl, naging mayabang si Stephen, ordinaryong bodyguard ka lang pero may lakas ka ng loob na hamunin ako. Bang! Habang nagsasalita siya, pinagana ni Stephen ang kanyang internal energy at sinuntok din siya. Bang! Narinig nila ang malakas na tunog noong naglaban ang parehong lalaki. Tapos, nagpanggap si Daryl na hindi niya, kaya si Stephen, kaya naman natumba siya sa sahig. Ano? Bakit ang hina naman itong bodyguard na to? Talo siya. Biglang nag-iba ang ekspresyon ng mga mukha ni na Ashley at Tiffany. Nawalan sila ng gana, ang bago nilang bodyguard, at hindi man kayang labanan ang isang suntok mula sa lalaking nakamaskara. Masyado siyang mahina. Nakaupo si Daryl sa lupa na parabang malala ang natamo niyang sakit. Tumawa si Stephen. Tumingin siya sa dalawang magkapatid at sinabing, ito ba yung bodyguard niyo? Masyadong mahina. Ikaw, galit si Tiffany habang inaasar sila nito. Lumingon siya kay Daryl nang may inis sa kanyang mga mata. Wala kang kwenta. Hindi mo kayang talunin ang isang magnanakaw. Second young miss. Tumingin si Daryl na parang nahihiya at sumagot, hindi ako walang kwenta, mas malakas lang siya kaysa sa akin. Tumawa si Stephen. Tapos, tumingin siya kay Tiffany at inutusan ito, sige, kayong dalawang magkapatid, dapat niyong sabihin sa akin kung nasaan ang Dragon Essence ngayon na. Nawawalan na ako ng pasensya. Binuksan ni Daryl ang kanyang tenga habang naghihintay sa sagot ng dalawang magkapatid. Napagdesisyonan niyang natalunin si Stephen pagkatapos sabihin ng dalawang magkapatid kung nasaan ang Dragon Essence. Tapos, pwede na siya agad pumunta roon at kunin ito. Noong nasa bulsa na niya ang Dragon Essence, hindi na niya kailangang magpanggap bilang isang bodyguard. Noong naisip niya na may magagandang mangyayari, mas nag-alala si Daryl kaysa kay Stephen. Dali na. Sabihin niyo na. Sasabihin ko ulit. Tinititigan ni Ashley si Stephen, ang tatay ko nga lang ang nakakaalam kung nasaan ang Dragon Essence. Wala kayong makukuha na sagot sa amin. Dinagdag pa ni Tiffany, oo nga, kunin niyo na lang sa tatay namin. Bakit ayaw niyo ba kaming tigilan?
Ang dalawang magkapatid ay matatag, parang hindi sila nagpapanggap na hindi talaga nila alam. Hindi kaya. Hindi kaya, alam talaga nila kung nasaan ito. Kumunot ang noo ni Daryl, nalulungkot siya at nadidismaya. Sa kabilang dulo, si Stephen ay hindi naniniwala sa mga sinasabi ng dalawang magkapatid. Hinamon niya ang dalawa, sige, kung hindi niyo sasabihin sa akin, edi kukuhain ko ito sa mas matinding paraan. Narinig ko na marami kayong mangliligaw. Kapag kinuhaan ko kayo ng nakahubad ngayong gabi, di ko alam kung ano ang magiging reaksyon ng mga tao sa inyo. Kinuha ni Stephen ang kanyang telepono. Inisip niya na madilim sa kwarto, at walang ilaw kaya naman hinila niya si Ashley papunta sa maliit na sala sa labas. Nanginginig si Ashley, habang nababagabag ang kanyang mga mata, bitawan mo nga ako. Bitawan mo ko. Umalis ka na. Mamamatay siya kapag pinahiya siya, at kuhaan siya ng mga hubad na litrato. Nag-aalalang sumigaw si Tiffany kay Daryl, hoy. Wala ka bang gagawin? Kapag may nangyari sa amin and Gigi kapatid ko ngayong gabi, ikaw ang mananagot. Kinamot ni Daryl ang kanyang ulo at nagsalita, second young miss, maaari lamang akong kumilos sa pamamagitan ng patagong atake kay Stephen. Huwag kang mag-alala, susubukan kong hulihin siya. Ikaw, pinadya ni Tiffany ang kanyang paa at sinabing, bugbog sarado ka na, makakatayo ka pa ba? Susubukan ko, nagkunwari si Daryl na nasasaktan siya, habang hinihila niya ang kanyang paa, para patagong atakihin si Stephen sa likod. Walang kahit anong babala, hinampas niya ang kamay niya kay Stephen. Nakaramdam si Stephen ng isang malakas na hininga sa likuran niya, pero hindi siya makagalaw. Isang malakas na sampal ang pumalo sa kanya, at naging dahilan ito para mapaatras siya. Ang epekto ng pagbalibag sa kanya, ay higit pa sa 12 talampakan, bumagsak siya sa maliit na hall sa labas. Sumuka siya ng dugo. Ikaw. Nagalit si Stephen. Anong nangyari? Halata naman na malala ang natamong sakit ni Daryl. Paano siya nagkaroon ng lakas para atakihin si Stephen? Kinagat ni Stephen ang kanyang ngipin habang sinusubukang gumalaw agad. Lumingon siya at tumalon palabas ng bintana. Nawala siya sa isang iglap lang. Hoy! Noong napagtanto ni Tiffany na hindi sinundan ni Daryl si Stephen, nag-alala niyang sinabi, bakit hindi mo siya sundan? Ngumiti si Daryl, narito ako para protektahan kayong dalawa. Paano kapag may kakampi siya na malapit lang dito? Anong gagawin niyo kapag iniwan ko kayo? Ako, gusto pang sagutin ni Tiffany si Daryl pero hindi na niya alam ang kanyang sasabihin. Sige. Alisin mo muna ang nakatakip sa akupoint ng kapatid ko. Tiningnan siya ni Daryl at nagsimulang magsalita, second young miss, pasensya na po kayo pero mas malakas ang lalaking nakamaskara kaysa sa akin. Hindi ko kayang tanggalin ang nakatakip sa akupoints nyo. Ganyan muna kayo matapos ang ilang oras. Mawawala rin naman ang takip niyan bukas ng umaga. Siyempre, kayang gawin ni Daryl ang pagtanggal ng takip sa akupoints pero ayaw niya itong gawin. Ang dalawang magkapatid ay mababa ang tingin sa kanya. Paano niya papalampasin ang isang magandang oportunidad para maghiganti? Ano? Sinabi niya bang wala siyang magagawa rito? Paiyak na si Tiffany, kinagat niya ang kanyang mga labi, Hindi naman kami pwedeng tumayo buong gabi, hindi ba? Tulungan mo kami para makahiga kami sa kama. Tumawa si Daryl habang yumuko siya para kuhain si Tiffany. Hais! Natuwa si Daryl, naramdaman niya ang sexy na katawan ni Tiffany sa katawan niya. Huwag mong ilagay kung saan-saan ang kamay mo, sumigaw si Tiffany, nahiya siya. Sinubukan ni Daryl pigilan ang kanyang ngiti. Pagkatapos hiniga na niya si Tiffany sa kama at tumalikod siya para pumunta sa maliit na hall sa labas. Nakatayo si Ashley doon, pinulit niya ang kalahati ng puti na damit nito at naging dahilan ito para makita ang kurba ng kanyang katawan. Parang nawala si Daryl sa sarili niya noong nakita niya si Ashley. Tapos, nagpanggap si Daryl na inosente at sinabing, eldest young miss, dadalhin ko na po kayo sa kwarto nyo. Namula si Ashley at mahinahong sinabi na, wag mo akong hawakan. Ang walang pakialam na si Tiffany ay hindi pinansin noong hinawakan siya ni Daryl. Subalit, noong si Ashley na ang kukuhain niya. Paano naging komportable ang isang bodyguard na hawakan lang siya ng walang paalam? Oh! Kinamot ni Daryl ang kanyang ulo at tumayo sa gilid na nakangiti. Sige po, balik na po ako sa kwarto ko. Tumayo ka lang dyan buong gabi.
Matapos ang 1 minuto, hindi na kinaya ni Ashley dahil malamig ang sahig. Hoy, pwede mo na akong dalhin sa kwarto. Bumulong si Ashley. Hindi ito maririnig kung walang nakikinig ng mabuti sa kanya. Ano po? Eldest young miss. Ano pong sinabi nyo? Tanong ni Daryl. Narinig niya si Ashley pero gusto niya itong asarin. Namula si Ashley, kinagat niya ang kanyang labi. Pwede mo na akong dalhin sa kwarto. Hindi ba talaga ako narinig ng epal na to? O nagpapanggap lang siya? Ngumiti si Daryl, alam niya na binibiro siya nito. Naglakad siya papunta kay Ashley at yumuko para kuhain nito. Tapos, hiniga na rin niya ito sa kama. Pagkatapos, ang magkapatid ay kinuha ang telepono nila para tawagan ang tatay nila, ang namumuno ng pamilya Box. Kailangan nilang sabihin na pinasok ang bahay nila. Hindi naman nagtagal para makonek ang tawag. Noong narinig ng tatay nila ang nangyari sa telepono, nagulat siya at nagalit. Ano? May nagtangkang pumasok sa villa. Huwag kayong mataranta. Pupuntahan ko kayo dyan ngayon. Pinatay na niya ang tawag pagkatapos nun. Hay nako! Dadating ang tatay nila, na-excite si Daryl. Noong nakita niya ang namumuno ng pamilya Box, malalaman na niya siguro kung saan nakatago ang Dragon Essence. Inaasahan ito ni Daryl. Eldest young miss and second young miss, alis na po ako kung wala na po kayong kailangan. Gagawan ko lang ng tsaa ang tatay nyo. Tatalikod na dapat si Daryl at aalis sa kwarto. Huwag kang umalis, sumigaw si Tiffany. May kailangan po ba kayo, second young miss? Tumigil si Daryl at nakangiti niyang tiningnan si Tiffany. Biglang nag-iba ang ekspresyon ng mukha ni Tiffany. Hindi niya maitago ang kanyang pag-aalala habang sinasabi niyang, dito ka lang, bantayan mo kami. Natatakot pa rin siya sa mga pwedeng mangyari sa kanila. Paano kung bumalik ang lalaking nakamaskara? Kahit na mahina ang bodyguard nila, lalaki pa rin ito. Nararamdaman niya na mas ligtas sila kapag binantayan sila nito. Tumango si Ashley. Kahit na hindi maaasahan na bodyguard si Daryl, na kaya naman niyang paalisin sa bahay nila ang lalaking nakamaskara. Iniisip niya na mas ligtas sila ng kapatid niya kapag nanatili si Daryl sa tabi nila hanggang sa makarating ang tatay nila. Walang nagawa si Daryl. Ngumiti na lang siya at tumango. Sige po. Tapos, umupo si Daryl sa upuan malapit sa kanila, kung saan maaari niyang bantayan ang dalawang magkapatid. Naisip niya na nakakaakit ang dalawang magkapatid. Pagdating sa itsura at ugali, ang mas matanda na si Ashley ay masungit at makinis. Ang mas bata naman na si Tiffany ay maliit at masyahin. Kung titingnan silang dalawa, masasabi mo talagang panalo ka. Lalo na kapag nakapangtulog ang dalawang magkapatid. Nakaupo lang doon si Daryl habang hinahangaan ang dalawang magkapatid at patagong hinuhusgahan ito. Mga anak ko! Bigla na lang silang may narinig na hakbang sa labas kasunod ang isang malalim na boses. Isang matandang lalaki ang nagbukas ng pintuan, mukhang nag-aalala. Nakasuot ito ng suit at mayroon siyang makapal na kilay, malaking mata at parisukat na mukha. Ito ay si Robert Box, ang namumuno ng pamilya Box. Patagong tiningnan ni Daryl si Robert. Nagulat siya sa napansin niya. Ano ba yan? Isang level 3 martial emperor. Ang namumuno ng pamilya Box ay makapangyarihan. Si Suking yan, ang pinuno ng Artemis sect ay isang level 3 martial emperor. Si Sloan, ang goddess of war ng New World ay isa ring level 3 martial emperor. Sabi ni Daryl sa sarili niya, kung malakas si Robert, bakit ordinaryo lamang ang mga anak niya? Hello, sir. Ang pangalan ko po ay Daryl at ako po ang bodyguard ng mga anak niyo. Humakbang si Daryl para batiin ang lalaki, matapos niyang mapagtanto ang nangyayari. Tumango si Robert at sinabing, oh, nakita ko ang impormasyon tungkol sayo. Isa kang martial saint sa batang edad. Dapat mong protektahan ang dalawang anak ko, naiintindihan mo. Pineke ni Felix ang resume ni Daryl. Nilagay niya sa resume na isang level 1 martial saint si Daryl at hindi naman pinagdudahan ni Robert ang impormasyon na ito. At saka, tiningnan ni Robert si Daryl, isang magnanakaw ang pumasok sa bahay namin ngayong gabi at magaling ang ginawa mo. Nakaya mo siyang paalisin. Pwede ka maging bodyguard. Simula bukas hanggang pasulong, susundan mo ang mga anak ko sa paaralan at kailangan mo sila protektahan palagi. Naiintindihan mo? Ano?
Pupunta sa paaralan. Natigilan agad si Daryl. Pinakaayaw ko pa namang pumupunta sa paaralan. Ayokong mawala ang kalayaan ko. Nagpunta siya sa Hexad School dati para sa Supreme Mystery Scripture. Mas madali ang lahat dahil naroon si Dax para samahan siya. Ayaw niya talagang pumunta sa paaralan kasama ang dalawang magkapatid. Kumunot ang noo ni Robert nang makita niya ang pag-aalangan ni Daryl. Anong problema? May problema ba? Wala po. Umiling agad si Daryl at nakangiting sinabi, ikinagagalak ko pong protektahan ang dalawa niyong anak. Bakit naman po magiging problema yon? Si Daryl lang ang nakakaalam kung gaano niya kaayaw ang gagawin niya para sa dalawang magkapatid. Mabuti iyan. Tumango si Robert. May tao akong ipapadala para ayusin ang mga dapat mong gawin mamaya. Dapat kang magbalita bukas sa paaralan. Pumayag naman si Daryl. Tapos, naisip niya at nagtanong, Sir, noong pumasok ang magnanakaw sa bahay niyo ngayon lang, nabanggit niya ang Dragon Essence. Bago niya pa matapos ang sasabihin niya, nagbago ang ekspresyon ng mukha ni Robert at pinigilan siya, hindi yan ang dapat mong alalahanin. Ang tanging responsable mo lamang ay ang dalawa kong anak. Kumaway si Robert at binigyan ng senyales si Daryl na bumaba na ng hagdan. Epal ka! Sa katunayan, parang ibang tao si Robert nang marinig niya ang Dragon Essence, hindi na siya nagbigay ng pagkakataon para magtanong si Daryl tungkol doon. Wala na lang nasabi si Daryl. Hindi na siya nagbalak pang magsalita habang bumababa siya sa hagdan. Maaga kinabukasan, narinig ni Daryl na hinampas ni Tiffany ang kamay niya sa pintuan habang tulog pa siya, Hoy! Bilisan mo bumangon. Kailangan na naming pumunta sa paaralan maya-maya. Nawalan ng pasensya si Tiffany. Hindi lang mahina ang bodyguard niya pero tamad din kinailangan niya pa itong gisingin. Maghahanda lang ako saglit. Sagot ni Daryl na inaantok pa. Matapos umalis ni Robert kagabi, nilibot ni Daryl ang buong mansyon, habang tulog ang dalawang magkapatid pero hindi niya mahanap ang Dragon Essence kahit saan. Mag-uumaganan ang makatulog siya. Pagkatapos maghanda ni Daryl, lumabas na siya ng kwarto niya at ang dalawang magkapatid ay nasa loob na ng kotse. Nagmadali si Daryl para samahan sila. Bago pa siya makapasok, binaba ni Tiffany ang kanyang bintana at umirap. Sabi niya, ano? Sa tingin mo ba sa isang kotse lang tayo sasakay? Sa tingin mo ba magagawa mo yon? Magtaksi ka papuntang paaralan mag-isa. Tapos, ngumuso si Tiffany. Oo nga pala, kapag nasa paaralan tayo, wala kang karapatan sabihin sa kahit na sino na bodyguard ka naming. Bukod sa pag-aalaga sa amin, hindi ka rin pwedeng makialam sa mga gagawin namin. Naiintindihan mo ba yon? Opo, tumango si Daryl. Tumigil na magsalita si Tiffany. Tapos, tinapakan na niya ang akselerador at matulin na pinatakbo ang kotse. Naniga si Daryl kung saan siya nakatayo, wala na lang siyang nasabi. Ako ang bodyguard nyo pero hindi nyo ako pinapasakay sa kotse nyo, wala nang nagawa si Daryl at sumakay na lang sa taxi ng mag-isa. Makalipas ang kalahating oras, sa Wanhai University. Ito ang pinakamagandang paaralan sa Wanhai City. Ang pasukan ng universidad ay may magandang bakod. Naging emosyonal si Daryl nang makita niya ang mga estudyante sa paligid niya. Hindi niya inaasahan na darating muli ang pagkakataon na papasok siya sa paaralan. Kagabi, inayos ni Robert ang mga dapat gawin ni Daryl para samahan ang dalawang magkapatid sa pangalawang klase ng mga third year. Tumunog ang kampana ng klase pagkadating ni Daryl sa loob ng silid-aralan. Tumayo siya sa labas ng pintuan at sumilip sa bintana ng silid-aralan. Ang silid ay punong-puno ng estudyante at ang dalawang magkapatid ay nasa ikalawang hilera. Isang babaeng guro ang tumayo sa harapan, ito ay magandang babae na mga nasa 30 na ang edad. Nakasuot siya ng itim na pormal na damit na nagpakita sa kanyang kurba na figura. Subalit, ang malinis niyang mukha ay mukhang istrikto. Tok! Tok! Kumatok si Daryl sa pintuan ng maraming beses bago siya pumasok sa loob. Ha! Bigla na lang ang mga tao sa loob ng silid-aralan ay nakatingin sa kanya. Ikaw siguro ang bagong estudyante, Daryl. Dahan-dahang bumaba ang guro sa harapan ng nakamataas na takong. Tiningnan niya si Daryl at sinabing, ako ang inyong guro, si Renee Lod. Kagabi, ang pamilya Box ay nagpadala ng litrato ni Daryl at impormasyon sa admisyon.
Kaya naman, nakilala agad ni Rene si Daryl sa unang tingin pa lang. Ngumiti si Daryl, magandang umaga po, guro. Habang nagsasalita siya, tiningnan ni Daryl ang kurba ng katawan ni Rene. Kahit na ayaw niyang pumasok sa paaralan, maswerte siya dahil maganda ang guro nila. Mga bata. Tumingin si Rene sa paligid ng silid-aralan at sinabing, siya ang bago niyong kaklase. Mga bata, batiin niyo siya. Nanguna na si Rene at pumalakpak. Gayunpaman, ang mga estudyante ay hindi nakisama, wala masyadong pumalakpak para sa kanya. Hindi na ito pinansin ni Rene. Sinabi niya kay Daryl, bagong estudyante, ipakilala mo ang sarili mo. Tumango si Daryl. Bilang pinuno ng Elysium Gate, nasanay na siya sa pangpublikong pagsasalita, hindi na siya kinakabahan dito. Inayos niya ang kanyang boses, magandang umaga, ang pangalan ko ay Daryl. Pagkatapos nun, nakatayo lang si Daryl doon at tumigil magsalita. Bigla na lang tumawa ang buong klase. Oh! Nagbibiro ba siya? Anong klaseng pagpapakilala yon? Isang pangungusap lang, patuloy silang tumatawa. Kahit na tinawanan ni Tiffany ang pagpapakilala ni Daryl, pinahirapan niya pa ang buhay ni Daryl. Hoy, bago naming kaklase, may talento ka ba? Pakita mo naman sa amin. Tuwang-tuwa si Tiffany sa ginawa niya. Gusto niya palagi ang nangaasar ng ibang tao, at nasa mood siya para pagtripan si Daryl. Oo nga, pakitaan mo naman kami kahit papaano. Bakit pangalan mo lang ang sinabi mo sa amin? Marami na rin sa klase nila ang nakisali sa pang-aasar. Ang guro ng klase na si Rene ay nakatayo lang doon habang nakangiti. Kahit na istrikto siyang guro, hindi na siya nakisali sa pag-uusap ng klase niya. Maraming nakisali at nakiasar sa klase. Bahagyang ngumiti si Daryl habang tiningnan niya ng masama si Tiffany. Sinabi niya talaga yon para mapahiya ako sa harap ng maraming tao. Masyado kang bata para pagtripan ako, babae ka. Habang iniisip yon ni Daryl, ngumiti siya at tumingin kay Tiffany, hoy, classmate. Kaya kong kumanta pero kailangan ko rin ng sasayaw sa kanta ko. Pwede ka bang sumayaw sa kanta ko? Wow! Sumigaw ang lahat ng estudyante sa klase. Lahat ng lalaki ay nakatingin kay Daryl, nagulat sila. Ang tapang ng batang to, paano niya nakayang asarin si Tiffany? Sikat ang kagandahan niya sa paaralan namin, at marami siyang mangliligaw. Noong inasar ni Daryl si Tiffany sa publiko, ang ibang mga tao sa klase lalo na ang kanyang mga mangliligaw ay nagalit. Ang mga mata nila ay nag-aapoy sa galit. Ikaw! Namula ang mukha ni Tiffany habang tinitingnan niya ng masama si Daryl at galit ito, hindi ako marunong sumayaw. Ang bodyguard na to, patay to sa akin. Ako ang iyong miss at ako dapat ang amo niya pero gusto niyang sumayaw ako sa kanta niya. Anong klaseng biro yun? Nagkibit balikat si Daryl sa sagot niya, dahil walang sasayaw sa kanta ko, hindi ko na ipapakita ang talento ko. Tinaasan ni Daryl ng kilay si Tiffany. Ang dalaga ay galit na galit pero wala siyang nagawa para gumanti dahil naroon ang mga kaklase at guro niya. Sige, ang guro na si Rene ay sinabihan ang klase na tumahimik na at tinuro ang isa sa mga bakanteng upuan sa pangalawa hanggang sa huling hilera. Daryl, pwede kang umupo roon. Tumango si Daryl at naglakad na papunta sa upuan niya. Isang matabang lalaki na may maiksing buhok ang katabi niya. Nakaupo siya roon na parang Maitreya Buddha, ang cute-cute niya. Hello, ang pangalan ko ay Bobby Connor. Hanggang sa nakaupo si Daryl, mahina siyang binati ng matabang lalaki. Mukhang mahiyain siya na parabang palagi siyang pinagtitripan at inaasar ng mga kaklase niya. Tumango si Daryl kay Bobby at ngumiti. Dahil wala masyadong nasabi si Daryl, hindi naman kaya makipag-usap ni Bobby sa ibang tao. Tama ang panghuhusga ni Daryl kay Bobby. Siya ang punching bag ng klase. Gustong-gusto siyang asarin ng lahat at mababa ang tingin dito. Kahit na ang mga babae ay inaasar siya at pinapabili palagi ng tubig at pagkain. Noong physical education na klase, ang klase ay maglalaro ng football pero walang kumukuha kay Bobby sa kahit anong team. Wala rin gustong gumamit ng upuan niya. Hindi alam ni Daryl kung paano siya tumatagal sa klase, nakakabagot. Pumunta siya sa Miss Loren para hanapin ang Dragon Essence, pero hindi niya inaasahan na gugugulin niya ang oras niya sa paaralan. Ang maliit na fairy ay may natitira na lang 3 buwan, ang oras na ito ay hindi mahaba at hindi rin maiksi.
Subalit, ayaw na niyang magsayang ng oras. Nakaupo roon si Daryl, nababagot na. Hindi niya pinapansin ang guro. Nakatingin lang siya sa dalawang magkapatid sa harapan niya, nag-aalala siya sa progreso niya. Paano niya malalaman kung nasaan ang Dragon Essence? Parang naramdaman ni Bobby ang ginawa ni Daryl. Daryl, gusto mo ba ang dalawang magkapatid na box? Mahinang tinanong ni Bobby. Noong narinig niya ang sinabi ni Bobby, bumalik si Daryl sa ulirat niya, may problema ba? Kakalipat mo lang dito, kaya hindi mo alam ang sitwasyon. Binabalaan kita na kalimutan mo ang ideya na yon. Mabait na sinabi ni Bobby. Sikat si Ashley at Tiffany sa paaralan naming dahil sa kanilang kagandahan, at marami silang mangliligaw na galing sa mayayaman na pamilya. Ang ilan sa kanila ay kaklase natin. Tumingin muna sa paligid si Bobby bago siya lumingon ulit kay Daryl, nag-iingat siya. Nakikita mo ba yung lalaki na kulay dilaw ang buhok na nakaupo sa huling hilera? Ang pangalan niya ay Fred Hayes, siya ay isang rich young master. Marami siyang tagasunod at gusto niya rin si Ashley at Tiffany. Kapag nalaman niya na interesado ka rin sa kanila, siguradong hindi ka niya pakakawalan. Muntik na matawa si Daryl nang makita niya ang pagiging seryoso sa mukha ni Bobby. Gusto niyang tumawa. Si Daryl ay isang pinuno ng martial arts sect. Bakit siya matatakot sa isang simpleng rich young master? At saka, gusto niya lang naman agad makuha ang Dragon Essence, wala siyang interes sa dalawang magkapatid. Siyempre, hindi niya pwede diretsuhin si Bobby. Maraming salamat sa babala mo, nakangiting sabi ni Daryl. Tapos, nilabas niya ang telepono niya at naglaro na lang dito. Naglaro lang si Daryl sa telepono niya hanggang sa tumunog ang kampana. Bigla na lang niyang naramdaman na may tumapik sa balikat niya. Tapos, narinig niya ang isang malamig na boses sa likod niya. Hoy, lalaki! Tumayo ka nga! Kumunot ang noo ni Daryl. Lumingon siya at nakita ang isang estudyante na nangangalang Fred na nakatayo roon na may yabang sa ekspresyon ng mukha niya. Ang ibang lalaking kaklase nila ay nasa likod niya, lahat sila ay nakatingin kay Bobby na parang nagbabanta. Hindi naman nataranta si Daryl, simple niyang sinabi, upuan ko to, bakit ako tatayo? Gawin mo na lang kung anong sinasabi sayo. Huwag ka na magsalita ng kung ano-ano, nawalan na ang pasensya, si Fred, habang hinihila niya si Daryl sa gilid. Tapos, pinatong niya ang paa niya sa upuan ni Daryl, at nakangiting tumingin kay Bobby. Hoy taba! Hindi ba sabi ko sa'yo gawin mo ang takdang aralin ko kahapon? Nasaan na? Oh! Si Bobby ang habol ng mga lalaking to. Kumunot ang noo ni Daryl habang patago niya itong minura, galit ang namumuo sa kanya. Nabadtrip si Daryl dahil sa Dragon Essence. Mas nagalit pa siya dahil tinapakan ni Fred ang kanyang upuan. Sa kabilang dulo, nagsimula nang umiyak si Bobby. Nanginginig ang boses niya habang sinasabi niya na, Kuya Fred, may bigla kasi akong ginawa kahapon. Pasensya ka na, tutulungan na lang kita sa takdang aralin ngayon. Natatakot si Bobby sa mga nang-asar sa kanya sa paaralan, kaya naman hindi na siya lumalaban. Ang ibang mga estudyante sa paligid nila ay naiiba. Araw-araw pinagtitripan si Bobby at nasanay na lang sila. Ang mga estudyante sa klase nila ay inasahan na kung anong susunod na mangyayari. Ang ibang mga babae ay nilabas pa ang telepono nila para kumuha ng litrato. Tanga ka, nagmura si Fred. Sa tingin mo magandang palusot yan? Hindi ko binigay ang takdang aralin ko ngayong araw at sinabihan ako ni Manang Rini kaninang umaga. Tanga ka. Hindi ko to palalampasin agad. Dumapa ka at maglakad sa buong silid-aralan na parang aso. Papakawalan kita kapag gusto ko. Ano? Hindi natuwa si Bobby pero nakiusap siya, Kuya Fred, wag naman natin to gawin. Gusto mo bang mamatay? Sinipa ni Fred si Bobby. Anong karapatan mong pakiusapan ako? Tapos, tinaas ni Fred ang kanyang kamay para hampasin ang ulo ni Bobby. Mabilis na natumba si Bobby at tinakpan ang ulo niya gamit ang kanyang kamay. Black! Hindi natamaan ng hampas ni Fred ang ulo ni Bobby. Sa halip, isang kamay ang pumigil sa kanya. Ito ay si Daryl. Alisin mo ang paa mo at linisin mo ang upuan ko. Malamig na sinabi ni Daryl. Ano? Natigilan si Fred habang tinitingnan niya si Daryl ng malapitan. Galit na galit siya, hinabaan niya ang daliri niya at tinuro sa mukha ni Daryl. Bobo.
Anong sinabi mo? Kakaiba tong lalaking to ah. Anong karapatan niyang hamunin ako? Wow! Nagsigawan ng lahat sa loob ng klase. Lahat sila ay nakatingin kay Daryl, nagulat sila. Baliw na ba tong lalaking to? Kinakalaban niya si Fred sa unang araw niya. Ang pamilya ni Fred ay mayaman sa Wanhai City. Kakampi niya rin ang mga gangster sa paaralan. Sinasamba nila si Fred na parang leader nila. Kakalipat lang ni Daryl, hindi niya dapat ginawa yon. Pag-isipan mo yang mga sinasabi mo. At saka, alisin mo nga yang kamay mo sa akin. Malamig na sinabi ni Daryl. Ayaw niyang dinuduro siya ng mga tao. Muntik na matusok ng daliri ni Fred ang mukha ni Daryl. Tanga ka. Dapat sa'yo binubugbog, sumigaw si Fred, susuntukin na niya si Daryl. Subalit, dahan-dahang hinabaan ni Daryl ang kanyang kamay at kinuha ang pulso ni Fred. Galit na sumigaw si Fred habang sinusubukan niyang alisin ang kamay ni Daryl pero nagulat siya nang mapagtanto niyang may nakalagay sa kamay niya. Hindi siya makawala. Hindi naman mukhang makapangyarihan ang lalaking to pero bakit parang ang lakas niya? Bigla na lang tinuro ng isa sa mga tagasunod ni Fred si Daryl at sinigawan ito, Hoy! Kilala mo ba kung sino ang nasa harapan mo? Si Fred yan, si Young Master Fred. Siya rin ang leader ng class natin. Anong karapatan mong hamunin siya? Mapahamak na tiningnan ng isang tagasunod si Daryl, dahil bago ka lang dito, pakakawalan ka namin kapag humingi ka ng tawad sa kanya. Palalampasin na rin ito ni Fred, naiintindihan mo ba yon? Gayunpaman, hindi siya tiningnan ni Daryl. Lumingon siya kay Fred at malamig na sinabing, isang beses ko na lang to sasabihin, tanggalin mo ang paa mo at punasan mo ang upuan ko para sa akin. Dahil ayaw magpatalo ni Daryl, nagalit si Fred. Paano niya lilinisin ang upuan ng isang baguhan na maraming kaklase nila ang makakakita? Namula si Fred habang nagmumura, Hoy, ang kapal ng mukha mo no? Sige, tiniklop niya ang kamao niya at sinuntok ito sa mukha ni Daryl. Hais! Halos lahat sa class nila ay nagulat at sumigaw. Madalang lang makipag-away si Fred sa paaralan nila. Hindi siya nagpapakita ng kahit anong galaw. Mabubugbog kaya si Daryl hanggang kamatayan dahil sa suntok ni Fred sa kanya? Ngumisi si Daryl at isang enerhiya ang namuo sa kanyang kamay. Thump, thump, thump. Ang suntok ni Fred ay lumutang lang sa ere. Napaatras siya dahil sa isang malakas na tama at ang puwet niya ay bumagsak sa sahig. Ano? Hindi nasuntok ni Fred si Daryl. Nagulat ang lahat sa klase nila. Tumayo si Fred galing sa sahig at paulit-ulit na sumigaw sa kanyang mga tagasunod. Anong ginagawa niyo? Dalian niyo at hulihin siya. Ang ilan sa mga tagasunod niya ay agad namang umaksyon. Kring! Ang ilan sa kanila ay papalibutan na si Daryl nang tumunog ang kampana. Tapos, ang guro para sa kasaysayan ay dahan-dahang binuksan ang pinto at pumasok sa loob. Ito ay klase sa kasaysayan. Ang guro ay dalaga at mga nasa 20 ang edad. Ang pangalan niya ay Alicia Walls at isa siya sa mga sikat na guro sa paaralan. May hawak na maraming papel si Alicia sa kamay niya at sinabing, lahat kayo, bumalik kayo sa upuan niyo. Mayroon tayong pagsusulit ngayon. Si Fred at ang mga tagasunod niya ay nagkatinginan bago sila bumalik sa upuan nila. Kahit na dalaga si Alicia, istrikto siya. Hindi na nagtangkang sumuway ang mga estudyante. Babalikan kita pagkatapos ng klase, tanga. Tinuro ni Fred si Daryl habang sinasabi ito ng pabulong. Hindi na siya pinansin ni Daryl. Umupo lang siya sa upuan niya. Hindi siya natuwa habang tinitingnan niya ang guro sa harapan. May pagsusulit agad ako sa unang araw ko, wala akong alam sa kasaysayan ng kontinente na to, sigurado bagsak ako rito. Maya-maya, ang mga papel ay pinamigay na. Tiningnan ni Daryl ang mga tanong sa papel at tama siya. Wala nga siyang masasagot ni isa. Nahilo si Daryl habang tinitingnan niya ang papel ng pagsusulit. Siguro ay may alam siya kung ibang paksa ito, pero wala siyang ideya sa kasaysayan kahit anong mangyari. Paano niya malalaman ang tungkol sa kasaysayan ng Miss Loren? Kinamot ni Daryl ang kanyang ulo. Alas! Wala nang ibang paraan para ayusin to. Matapos niyang mag-isip, kinuha niya ang panulat niya at nagsulat ng walang kwenta sa papel.
Noong natapos niya na hanggang sa huling tanong, pakiramdam ni Daryl ay wala na siyang utak. Pagkatapos niyang ibigay ang papel, nakahinga na siya ng maluwag. Hindi niya alam kung paano niya nalampasan ang unang araw niya sa paaralan. Sa sandaling tumunog ang kampana, gustong tawanan ni Daryl ang sarili niya. Oh! Sa wakas ay malaya na siya. Sumunod si Daryl sa yapak ng mga tao at agad na bumaba sa hagdan. Tapos, napagtanto niya na sinusundan siya ni Bobby. Bakit mo ako sinusundan? Nagulat si Daryl habang nakatingin kay Bobby. Kinamot ni Bobby ang ulo niya. Hindi mapakali ang itsura niya. Kuya Daryl, labas na tayo simula ngayon. Nagulat si Bobby noong hinamon ni Daryl si Fred. Walang sino man ang nagtangkang hamunin si Fred sa paaralan. Mukhang malakas at matapang si Daryl. Napagdesisyonan ni Bobby na tawagin si Daryl na kuya simula ngayon. Ano? Natigilan si Daryl. Tapos, nakangiti niyang sinabi, anong gusto mo sa akin? Mag-aral ka na lang ng mabuti. Pumunta si Daryl sa Miss Loren para sa Dragon Essence, hindi para magkaroon ng mas batang kapatid. Iniisip niya na hindi akma na maisip ni Bobby ang ganoong ideya. Tapos, lumingon si Daryl sa paligid at naglakad papunta sa gate ng universidad. Sa malayo, nakita niya ang dalawang magkapatid. Pupuntahan na niya dapat ang dalawang magkapatid. Tapos, nakarinig siya ng isang malakas na mura. Huh! Higit sa 100 malalakas na lalaki ang pumasok sa gate. Ang mga lalaking to ay tinutulak ang mga estudyante para makadaan sila at makatakbo kay Daryl. Si Fred ang namumuno sa kanila. Hoy, Bobo, may hawak na baseball bat si Fred at itinuro ito kay Daryl. Hinamon siya ni Daryl sa klase kanina, hindi ito palalampasin agad ni Fred. Bago matapos ang klase, nagpatawag si Fred ng mga malakas na bodyguard sa pamilya niya. Ang mga bodyguard na yon ay dumaan sa matinding pag-iensayo. Siya ayon. Palibutan niyo siya, sumigaw si Fred at tinuro si Daryl, namumula na ang kanyang mga mata. Ang mga bodyguard ni Fred ay agad na pinalibutan si Daryl. Wow! Tapos na ang klase kaya naman 100 mga estudyante ang nagtipon sa gate. Halos lahat sila ay nanonood sa malayo. Inaasar pa nila si Daryl. Ang lalaking yan ay hinamon si Fred sa klase, siguro ay pinagsisisihan na niya ito ngayon. Dapat lang naman yan sa kanya. Bakit kasi siya magyayabang baguhan lang siya? Mukhang maganda tong panonoorin natin ah. Sumilip si Ashley at Tiffany, naakit sila sa ingay mula sa malayo. Noong nakita nila na si Daryl ang pinalilibutan ng mga tao, nagkatinginan silang dalawa. Mayabang na lumingon si Fred kay Daryl at malamig na sinabi, Hoy, tanga. Walang sino man ang nagtatangkang kalabanin ako sa One High University. Pagbabayaran mo ang ginawa mo. Tinaas ni Fred ang baseball bat at hinampas ito kay Daryl. Hoy! Huwag kayong gumawa ng gulo sa gate ng paaralan. Bigla na lang may security guard na naglakad papunta sa kanila at sumigaw. Oh! Patagong nagmura si Fred. Kumaway siya at pinadala ang mga tao niya sa kabilang kalsada. Hindi takot si Fred sa security pero naisip niya na mas mabuti na maging ligtas kaysa ipatawag pa sila. Bobo, halika rito. Pupunta ako sa kabilang kalsada ng paaralan. Tinuro ni Fred si Daryl at inutusan siya. Ngumisi si Fred. Alam niya na hindi siya susundan ni Daryl. Pagkatapos ng lahat, marami siyang tao. Hanggang sa sumama si Daryl sa kanya, paluluhurin siya ni Fred at sasabihan na humingi ng paumanhin sa kanya sa publiko. Naisip niya na mas maganda itong paraan para mawala ang galit niya kaysa bugbugin niya si Daryl. Sa isang iglap, lahat sila ay nakatingin na kay Daryl, lahat sila ay nakapokus sa reaksyon niya. Maraming dinala si Fred. Takot siguro siya labanan ito. Walang kwenta. Tanga lang ang sasama kay Fred. Naghahanap lang ng away ang gagawa nun. Kung ako yan, hihingi na lang ako agad ng paumanhin. Narinig ni Daryl lahat ng sinasabi nila pero ngumiti lang siya. Tapos, tiningnan niya si Fred at tumango. O CJ. Matapos niyang sabihin yon, naglakad siya papunta sa kabilang kalsada. Ano? Pumayag siya. Nababaliw na siguro siya. Maraming estudyante ang hindi makapaniwala at umiling ng patago sa nakita nila. Nakakatakot talaga ang lalaking yon.
Walang nagtatangkang hamunin si Fred sa buong One High University. Si Tiffany, na nakatayo sa hindi nalalayong lugar ay bumulong kay Ashley. Ate, bobo ba si Daryl? Mamamatay ba siya kapag pumunta siya sa eskinita kasama ni Fred? Anong gagawin natin? Tara! Puntahan natin at sumilip tayo. Pagkatapos ng lahat, bodyguard nila si Daryl. Sabi ni Ashley, gumagawa lang si Daryl ng sarili niyang gulo. Hayaan mo siya kung anong gusto niyang gawin. Nag-alinlangan si Tiffany at sinabing, di hintayin natin siya rito. Baka masaktan siya sa ilang sandali, tulungan natin siya tumawag ng ambulansya pagkatapos. Nagtipon ng mga estudyante sa dulo ng eskinita pero wala ni isa sa kanila ang nagbabalak na sumilip. Maya-maya ay may mangyayari ng away at lahat sila ay takot na baka magkaroon ng pinsala, kaya walang nagbalak na pumunta at panoorin ang laban. Naghihintay lamang sila sa labas ng eskinita. Samantala, sa eskinita. Sa oras na naglalakad na si Daryl papunta sa eskinita, nakita niya si Fred kasama ang mga bodyguard niya at nakahanda na para makipag-away. Tinitigan ni Fred si Daryl ng may pagbabanta. Wala nang dahilan para makipag-usap pa. Hoy bata, dahil nasa pareho tayong klase. Hindi ko na pahihirapan ang mga bagay para sayo. Lumuhod ka lang at humingi ng tawad sa akin ngayon. Hindi mo na kailangan iumpog ang ulo mo sa sahig ng paulit-ulit. Kung kaya mo yun gawin, edi hindi mo na kailangang magdusa. Maraming tao ang kasama ni Fred pero mag-isa lang si Daryl. Kung sa iba yon, mas pipiliin na lang nilang humingi ng tawad. Subalit, ngumiti lamang si Daryl. Hindi ako hihingi ng tawad sa'yo. Tanga ka. Sige, bugbugin niyo yan. Kuhain niyo siya. Galit si Fred nang marinig niya ang sinabi ni Daryl. Ang mga bodyguard ni Fred ay agad na pinalibutan si Daryl. Gustong tumawa ni Daryl nang makita niya ang mga bodyguard. 1,000 mga sundalo at mga kabayo ay hindi sapat para matalo si Daryl, ang kaunting mga bodyguard pa kaya. Kaya silang tirisin ni Daryl hanggang sa mamatay sila gamit ang kanyang mga daliri. Subalit, nagkunwari si Daryl na natataranta siya at sumigaw, Fred, baliw ka na. Magkaklase tayo pero naghanap ka pa ng iba para labanan ako. Hindi ka ba natatakot na sabihin ko to kay Manang Rini? Sabihin sa guro. Tumawa si Fred, bata, nasa kindergarten ka ba? Gusto mong magsumbong sa guro dahil sa ganito kaliit na issue. Nakakatawa ka. Tirahin niyo yan. Hampasin niyo. Hinampas ng mga bodyguard ni Fred si Daryl ng kahoy. Naiwasan ni Daryl ang lahat ng atake nila. Tapos, kinuha niya ang kwelyo ng dalawa sa kanila at pinag-untog sa isa't isa. Boom! Bago pa magkaroon ng reaksyon ang dalawa, nagkauntugan sila at biglang umiyak. Tapos, agad naman silang bumagsak sa lupa. Bakit nagpupunta kayo sa isa't isa? Bakit nagkauntugan kayo nang asar pa si Daryl? Ayaw niyang ilantad ang kanyang kakayahan. Kumuha ng laryo si Daryl sa lupa at agad na pumunta sa maraming tao. Para itong away kalye, nagawa niyang pabagsakin ang ibang bodyguard sa lupa. Hindi pa umabot ng 20 segundo bago niya napatumba ang mga bodyguard sa lupa. Walang kwenta. Ang dami-dami nila pero hindi nila kayang patumbahin ang isang bata. Galit na si Fred, namumla na siya sa galit habang nagmumura. Nakangiti si Daryl sa kanya, Fred, walang kwenta naman ang mga tao mo. Tapos, agad namang pumunta si Daryl kay Fred at sinuntok ito. Hindi gumamit si Daryl ng internal energy, pero malakas pa rin siya. Aray! Umiyak si Fred habang lumipad ang katawan niya sa malayo, natanggal din ang ibang mga ngipin niya. Bago pa makatayo si Fred, naglakad si Daryl papunta sa kanya. Kinuha niya ang damit ni Fred at pinunit ito. Tapos, kinuha niya si Fred at ang mga bodyguard nito at tinali sa isang malapit na malaking puno. Ikaw, natakot at kinilabutan si Fred. Nakatali sila ng mga bodyguard niya sa puno. Paano kapag nakita sila ng ibang tao? Nakakahiya. Mas nahihiya pa siya dahil tinanggal ni Daryl ang kanilang mga sinturon matapos silang itali sa puno. Nahulog ang mga pantalon nila kaya naman si Fred at ang kanyang mga bodyguard ay nakasalawal lang. Tingnan natin kung paano kayo makakaalis dyan. Tumawa si Daryl, sobrang saya niya. Maghintay ka lang, Daryl. Maghintay ka lang.
Sumigaw si Fred sa galit, naramdaman niya na parang sasabog siya. May dignidad siya at isang mayaman na pinuno. Nahihiya siya dahil pinahiya siya sa ganoong paraan. Tiningnan ni Daryl si Fred at sinampal ito. Slap! Hindi ginamit ni Daryl ang kanyang internal energy pero rinig na rinig ang sampal sa kanya. Ark! Sumigaw si Fred. Samantala, sa labas ng eskinita. Maraming estudyante ang nakatayo sa labas ng eskinita habang naririnig nila ang sigaw sa daanan. Ang mga estudyante na yon ay nagtinginan sa isa't isa. Hindi sila sigurado kung anong nangyayari sa loob. Anong nangyayari? Bakit pakiramdam ko na si Fred ang natalo hindi ang bata? Huwag kang ang ganyan, imposible yon. Mag-isa lang siya. Paano niya matatalo si Fred at ang kanyang mga bodyguard? Nagkatinginan si Ashley at Tiffany habang nakikinig sa mga sinasabi ng mga tao. Baka nanalo si Daryl sa laban. Hindi na mapakali si Tiffany. Gustong-gusto na niya pumunta sa eskinita. Dapat bang pumunta tayo at tingnan ang nangyari? Hindi na rin mapakali si Ashley. Kinagat niya ang mga labi niya at tumango at sinabing, sige, tara na. Tingnan natin ang nangyari. Noong nakita ng ibang estudyante ang dalawang magkapatid na papunta sa eskinita, sinundan nila ito. Ano? Noong nakarating na sila sa eskinita, nakita nila ang nangyari. Lahat sila ay natigilan. Si Fred at ang kanyang mga bodyguard at nakatali sa isang malaking puno. Parang nawala nila ang kanilang mga pantalon, nakasuot lang sila ng salawal. Ano? Ang dalawang magkapatid at ang iba pang mga babae ay sumigaw matapos nilang matigilan ng ilang sandali. Namula sila at agad namang tumalikod. Natigilan din ang mga lalaki. Ano ba yan? Nanalo si Daryl kahit na isang dosenang lalaki ang nakalaban niya. Paano natalo ni Daryl ang mga ito? Hindi na inasar pa ni Daryl si Fred dahil maraming tao na ang nasa eskinita. Pinagpag niya ang dumi sa katawan niya at naglakad na paalis. Ang mga estudyante na nanonood ay hinayaan siyang makadaan. Nagulat sila at nakapokus kay Daryl. Hindi sila pinansin ni Daryl. Nag-iba ang mukha niya pagkalabas niya sa eskinita. Wow! Matapos umalis ni Daryl, huminga ng malalim si Fred at sumigaw sa mga taong nag-obserba pa sa kanila. Anong tinitingin-tingin niyo dyan? Tanggalin niyo ang tali sa mga kamay ko. Naiinis si Fred habang sinasabi niya ang mga salitang yon. Nakakainis, nakakahiya ang araw na to. Nakita ng mga tao na nakasalawal lamang siya. Si Fred at ang kanyang mga bodyguard at agad na umalis sa eskinita. Tumakbo sila na parang may humahabol sa kanila. Samantala, nakarating na si Daryl sa dulo ng eskinita. Tumawag siya ng taxi at bumalik sa villa. Noong nakalabas na siya ng taxi, nakita niya si Tiffany sa pintuan. Nakauwi na ang dalawang magkapatid. Siyempre, mas mabilis sila kaysa sa taxi. Hoy, natalo mo ba talaga yung mga bodyguard na yon kanina? Tanong ni Tiffany kay Daryl. Punong-puno ng pagdududa ang mga mata ni Tiffany. Naalala niya na hindi nga kinaya ni Daryl talunin ang lalaking nakamaskara noong nakaraang gabi. Maraming tao ang dumagsa sa eskinita, at nalabanan ito lahat ni Daryl ng walang hirap. Tumawa si Daryl, second young miss, ang lalaking nakamaskara kagabi ay naglilinang. Si Fred at ang kanyang mga bodyguard ay ordinaryong tao lamang. Siyempre, kaya ko silang patumbahin. Tumango si Tiffany. Bigla na lang may pumasok sa isipan niya, tiningnan niya ng masama si Daryl. Siya nga pala, noong pinakilala mo ang sarili mo sa klase kanina. Anong karapatan mong sabihin na sumayaw ako kasama ka? Kadiri ka. Galit na tinuro ni Tiffany ang swimming pool, sige, tanggalin mo ang tubig sa swimming pool. Linisin mo at lagyan mo ulit ng tubig. Tapos, umakyat si Tiffany sa taas na may galit sa kanyang mukha. Nagdilim ang paningin ni Daryl. Biro lang naman yun eh. Bakit mapaghiganti itong babaeng to? Kailan ko matatapos linisin tong swimming pool? Ang laki-laki nito. Matapos ang ilang minuto, naglilinis si Daryl ng swimming pool habang iniisip niya ang sitwasyon. Hindi ito pwedeng mangyari. Binibigyan siya ni Tiffany ng iba't ibang gawain. Paano niya maiimbestigahan kung nasaan ang Dragon Essence? Kailangan niya lang kumapit.
Bigla na lang nagkaroon ng inspirasyon si Daryl. Nakaisip siya ng isang magandang ideya. Pwede siya magpanggap na maging si Tiffany at tawagan ang namumuno sa pamilya Box para tanungin kung nasaan ang Dragon Essence. Dahil natutunan ni Daryl ang ventriloquism sa Elysian Island, kaya niyang gayahin ang boses ng ibang tao. Ang Grandmaster of Heaven ay tinuruan ang asawa niya ng kakayahan na yon at nagtatago si Daryl sa ilalim ng kama noong narinig niya ang tinuturo sa asawa niya. Pwede niyang gamitin ang kakayahan na ito para gayahin ang boses ni Tiffany at tawagan ang kanyang tatay. Tapos, pwede niyang tanungin ito kung nasaan ang Dragon Essence. Patagong tumawa si Daryl. Ang talino ko talaga. Tapos, agad namang tinawagan ni Daryl si Felix. Felix, may ibibigay akong numero sa'yo. Pwede mo ba itong gayahin at ibigay ang SIM card sakin sa lalong madaling panahon, sabi ni Daryl. Para gayahin ang isang SIM card ay ibig sabihin na kukuhain niya ang SIM card na ito sa parehong numero. Sige, gagawin ko na yan agad. Agad namang pumayag si Felix nang mapansin niya ang kasabikan sa boses ni Daryl. Binigay ni Daryl ang numero ni Tiffany kay Felix. Makalipas ang kalahating oras, matapos maglinis ni Daryl ng swimming pool, tinawagan siya ni Felix at sinabing may pinapunta siya sa mansyon dala ang SIM card. Ang taong yun ay maghihintay sa labas ng mansyon. Noong nakuha na ni Daryl ang SIM card, na-excite siya at agad namang bumalik sa kwarto niya. Matapos niyang isara ang pintuan, nilagay ni Daryl ang SIM card sa telepono niya at tinawagan ang numero ni Robert. Maya-maya, sinagot na ito ni Robert. Tiffany, anong problema? Isang mahinahon na boses ni Robert ang narinig sa telepono. Kinamot ni Daryl ang kanyang Adam's apple at ginawa ang ventriloquism para gayahin ang boses ni Tiffany. Wala naman, nag-aalala lang ako tungkol sa lalaking nakamaskara na pumasok sa bahay natin kagabi. Natatakot ako. Sinubukan ni Daryl ngumiti. Oh. Hindi komportabling magpanggap na boses babae. Kung may kasama siguro siya sa loob ng kwarto, siguradong magugulat sila sa boses ni Daryl dahil kapareho ito ng boses ni Tiffany. Kahit na hindi napansin ni Robert kung may problema ba sa tawag. Ngumiti siya at pinakalma ang anak niya, okay lang yan. Huwag kang mag-alala. Si Daryl na bodyguard niyo ay poprotektahan kayo. Sumagot si Daryl, o nga pero nasaan ba ang Dragon Essence? Bakit maraming tao ang may gusto at naghahanap nito? Matapos niyang sabihin ito, naramdaman ni Daryl na parang tumalon ang puso niya papunta sa lalamunan niya. Tumawa si Robert. Nanatiling mahinahon ang boses niya, anak ko, kayamanan natin ang Dragon Essence. Tinago ko ito sa pinakaligtas na lugar, ang Ancestral Hall ng pamilya natin. Ang Ancestral Hall ng pamilya Box. Natuwa si Daryl, muntik na siyang tumalon sa sobrang excited. Tumawa siya. Oh. Hindi ito naging madali pero sa wakas ay nakakuha na siya ng sagot. Patuloy siyang tumawa. Kung nagustuhan mo ang mga ganitong video, huwag mong kalimutan mag-like and subscribe. Panoorin mo na rin ang mga naunang kabanata para lalong maubos ang oras mo.